Naniniwala ba talaga kayo sa kulam? O totoo ba ang kulam? Hey guys, this is Leigh M and welcome back to our channel. In this video, pag-uusapan natin kung totoo ba ang kulam. Totoo ba ang kulam o witchcraft? Marami pa rin sa atin ang hindi naniniwala sa kulam. Siguro dahil sa modernong panahon sa kasalukuyan. Yung iba naman ay hindi naniniwala, siguro dahil hindi naman nila ito naranasan. Subalit kung titignan natin sa Biblia, totoo po ang kulam at ang mga mangkukulam na ito sa mga huling panahon na sinasabing lalong lalaganap ang kasamaan sa mundo. Tumataas na ang mga bilang ng nag-aaral ng pangkukulam at ang mga biktima ng kulam. Noong makalipas na mga taon, maraming research ang ginawa sa Stony Brook Medical College sa New York, USA at ang naging konklusyon nila na ang pangkukulam ay totoo nga daw na nakamamatay. Ang mga nakukulam ay nasa panganib at maaring sirain nito ang kalusugan at kalagayan ng kabuuan ng isang tao. Maaari din itong mapatay o gawin ng mga individual na magpakamatay sa labis-labis na paghihirap na nararamdaman. Nagiging suicidal, mahina ang shield ng aura at proteksyon. Nagagawa ang pangkukulam sa pamamagitan ng mga personal na gamit ng isang bibiktimahin, katulad na lamang ng kanyang damit, litrato, kuko, minsan ay pangalan at date of birth lamang ang ginagamit niya para gumawa ng manika na malalagyan ng koneksyon sa isang tao. Ang pinakadibdib ng manika ay iniiwang bukas para sa pinakahuling rituals. Ang ritual ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkuha ng puso ng isang hayop na buhay at ito ang inilalagay para maging puso ng manika. Sa puntong ito'y magsisindi ng kandila para ma-infuse ang buhay na bibiktimahin papunta sa manika na ginamitan ng invisible psychic cord upang mabuhay ang koneksyon ng biktima at ang manikang gagamitin. At kapag ang life force ng manika at ng taong kukulamin ay konektado na, gumagamit na ang mangkukulam ng karayom at tinutulak ito sa isang specific acupuncture points para ma-break ang energy system ng biktima. Habang tinutusok ang karayom, mararamdaman ng biktima ang bawat pagbaon ng karayom sa loob ng kanyang katawan. Kung sa tingin mo na ikaw ay binibiktima na ng masamang salamangka o pangkukulam, ito ang mga indikasyon na tutulong sa iyo upang maintindihan mo ang inyong kalagayan. May mga palatandaan o signs kung ikaw ay kinukulam o may ibang masamang espiritu ang nakikialam sa iyo.